Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Hamida Arubin Tuminpen at ang aking tatalakayin ay tungkol sa ang pagsasalita versus pagsusulat. Titingnan natin kung ano ang pagkakaiba nito. Ang wika, pasalita man o pasulat ay ginagamit na bihikulo sa pagpapahayag ng ating mga nadarama at mga pangangailangan. So sa pamamagitan ng wika, na ipapahiwatig natin kung ano ang ating mga saloobin, kung ano ang ating mga nadarama. Pasalita man ito o pasulat dahil ang pasulat sa kagaya na lamang ng sanaysay na ipapahayag ng isang manunulat kung ano ang kaniyang nadarama o damdamin sa isang bagay. So yun, ang wika, pasalita man o pasulat ay nagpapahayag ito ng damdamin ng isang tao. So, bawat wika ay may sariling tuntuning semantiko at sintaktibo na kinakailangang sundin ng bawat nagsasalita o ng nagsusulat upang maunawaan siya ng kanyang tagapakinig o mambabasa. So, hindi basta-basta nakakapagsalita o nakakapagsulat ng kung ano-ano dahil kinakailangan mayroong sinusunod na tuntunin na ito ay ang semantiko at sintaktibo upang maunawaan ito ng mga nakikinig o ng mambabasa. Dahil halimbawa kung sumulat ang isang manunulat ng salita na hindi basta-basta naintindihan o may pagkagulo, hindi ito maintindihan ng mambabasa. At kagaya naman ng nagsasalita, kung magulo ang kanyang pagsasalita, walang sinusundan na tuntunin na semantic o sintaktibo sa mga gramatika, walang sinusunod, ay hindi talaga ito maiintindihan ng nakikinig. Sa paggamit ng wika sa pagkikipagtalastasan, mahalaga ang pagkakaroon ng tiyak na antas ng pag-unawa at pag-asam sa mga pangyayari ng tagapagsalita at tagapakinig o manunulat, at higit sa lahat ang mambabasa upang maging matagumpay ang kanilang pagkikipagtalastasan. So sa pagkikipagtalastasan, kinakailangan mayroong tiyak na antas. Kailangan mayroon kang mission na ipaparating sa isang tagapakinig o sa isang mambabasa upang may pahayag ng mabuti ang ninanais na sabihin sa tagapakinig o mambabasa. Dahil kung walang tiyak na antas na iyong gagawin sa pagsasalita o pagsulat ay hindi maiintindihan ng tagapakinig o ng mambabasa. So, dumako naman tayo sa pagkakaiba ng pasalita o pasulat na diskurso upang atin malaman kung ano nga ba ang pagkakaiba nito. So, mayroon tayong mga salik. Ito ay ang sa pasalita o pasulat. So, pumunta naman tayo sa mga salik na psikolohikal. So, tingnan natin ang sa pasalita. Sa gawaing social, may kontekstong social dahil may medium at may interaksyong nagaganap. So, of course, dahil social, sa isang grupo ng mga tao, ay mayroong nangyayaring interaksyon. So, ito ay masasabing social dahil mayroong nangyayaring interaksyon, may nakikinig, at higit sa lahat may nagbibigay ng impormasyon. Pangalawa, gumagamit ng mga paralinguistic features. So, itong paralinguistic features, ito ay ang mga ekspresyon ng mukha, kilos ng katawan, at iba pa. So, habang tayo'y nagsasalita sa harapan ng maraming tao o sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, ay gumagamit talaga tayo ng mga paralinguistic features upang maging kapani-paniwala ang ating mga isinasalita. So, gumagamit din ng extra-linguistic features. At higit sa lahat, ito ay opinyong tuloy-tuloy. Hindi na mababawi ang nasabi, ngunit maaaring baguhin. So, sa pasalita, kapag nasabi mo na ang isang bagay, hindi mo na ito maaaring mabawi. Hindi mo na maaaring sabihin na hindi ko yun sinabi dahil nasabi mo na ito. Ngunit maaari mo itong baguhin sa pamamagitan ng pagsabi na, ay mali pala, mali ako, ganito, ganyan. So yun, kapag nasabi mo ang isang bagay, hindi mo na ito maaaring baguhin. Ngunit yun, hindi mo na ito maaaring bawiin, ngunit maaari mo itong baguhin. Pumunta naman tayo sa pasulat, sa mga salik na psikolohikal. So sa pasulat, ito ay gawaing mag-isa. So ito ay isang anyo ng pakikipagtalastasan na ginagawa ng nag-iisa. So itong pasulat, nakikipagtalastasan ka sa iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyong sarili sa kung ano nga ba ang iyong ilalagay sa iyong sinusulat, ganun. So pangalawa, maraming ginagawang pag-aakma ang manunulat upang maisaalang-alang ang di nakikitang audience o tagapagbasa. So, sa pasulat na nag-isa, kinakailangan ng imahinasyon. Imahinasyon sa kung ano nga ba ang magiging reaksyon ng mga mambabasa ng iyong isinulat
kung ito'y kanilang nabasa ang iyong sinulat. Kinakailangan ang imahinasyon upang malaman mo kung ano ang magiging feedback ng maraming tao. Pangatlo, walang kagyat ng feedback kaya't hindi na mababago kung ano ang naisulat. So yun, kaya nga sa pasulat ay kinakailangan ang imahinasyon dahil hindi mo maririnig ang feedback ng mga tao dahil naisulat mo na ito. Hindi kagaya sa pasalita na kapag nasabi mo ito, hindi mo na mababawi, ngunit maaari mong baguhin. Sa pasulat naman, hindi mo na ito mababawi at higit sa lahat, hindi mo na rin ito mababago dahil isinulat mo ito. Pang-apat, kailangang panindigan kung ano ang naisulat. So bilang isang manunulat, kung ano ang iyong isinulat sa isang papel, sa iyong isinulat na paksa, kung ano ang iyong isinulat, hindi mo na ito kailangang baguhin. Kinakailangan isa lamang ang iyong panig. Kinakailangan paninindigan mo kung ano ang iyong mga sinabi. Dahil ito'y sulat, ito'y isang formal. Pumunta naman tayo sa mga salik na linguistic. So sa pasalita, maaaring gumamit ng mga informal at mga pinaikling construction ng mga salita. So, dahil ito'y pasalita, sa pamamagitan ng pasalita, maaari kang gumamit ng mga informal na mga salita. At higit sa lahat, mga pinaikling construction ng mga salita. Maaari mong gamitin kung ano ang iyong mga ninanais na sabihin, maaari mo na itong sabihin. Pangalawa, maaaring ulitin, baguhin at linawin ang nabitiwang salita ayon sa reaksyon ng tagapakinig. So halimbawa na kapag salita ka ng isang bagay na siyang ikinagulat ng mga tagapakinig, so maaari mo itong linawin na ito ay nasabi ko dahil ganito ganyan. So maaari mo itong linawin, maaari mong baguhin. Pangatlo, na pagbibigyan ng mga pag-uulit ng mga pahayag. So sa pasalita, maaari maging paulit-ulit ang yung mga pahayag dahil ito'y pasalita kumpara sa pasulat na hindi dapat maging paulit-ulit ang iyong mga isinusulat. Pang-apat, nauulit ang anumang sinabi lalo na kung sa palagay ng nagsasalita ay hindi narinig ng mga tagapakinig. So kadalasan na ia-apply talaga ang pag-ulit ng mga sinasalita kapag sa tingin mo'y hindi naunawaan o hindi narinig ng mga tagapakinig. Maaari mo itong banggitin ulit. So sa pasulat naman, kailangang mahusay ang paglalahad ng kaisipan upang makatiyak na malinaw ang dating sa mambabasa. So yun, kinakailangan kung ano ang paksang iyong isinulat ay malinaw ang iyong pagkakasulat upang mas malinaw ang pagkakaunawa nito ng mga mambabasa. Mahirap gawin ang pasulat kumpara sa pasalita. Pangalawa, mas mahaba ang konstruksyon ng mga pangungusap at mas tiyak na strukturang dapat na sundin. So sa pasulat, kinakailangan mayroong kang tuntuning semantika at syntactic na sinusunod. Dahil kapag hindi maganda ang iyong pagkasulat ay hindi ito magugustuhan ng mga mambabasa. Kinakailangan mayroong strukturang sinusunod. So dumako naman tayo sa mga salik na cognitive. Sa pasalita, ang pagsasalita ay madaling natatamo. Hindi kagaya sa pasulat na maraming mga proseso. Sa pagsasalita, kinakailangan lamang ay sinasabi mo kung ano ang iyong nadarama ng iyong pananaw o salubin sa isang bagay o sa isang paksa. Pangalawa, natututuhan sa isang prosesong natural na tila walang hirap. So, itong pasalita ay yun nga, natural lamang ito. Hindi kagaya ng pasulat na mayroong mga proseso, mayroong mga sinusunod na mga pamantayan, mga tuntunin. So sa pasalita ay, yun, sinasabi mo na lamang ang iyong mga salubin. So, ito ay natural. Kagaya ngayon, nagsasalita ako ng natural sa kung ano ang pagkakaintindi o kung ano ang aking nakuhang kaalaman sa aking tinatalakay, isinasalita ko ito. So pangatlo, ang pagsasali ng inner speech. Ito ay ang kaisipang binubuo bago ipahayag sa anyong pasalita ay isang madaling proseso. So sa atin, lalo na bilang isang mga mag-aral, kapag tinanong ka ng isang guro, ay meron talagang nabubuong kaisipan sa ating mga isip na kailangan ito ang ating isasagot. So, ayon dito, ito ay isang madaling proseso dahil sa iyong sarili lamang ito. Dumako naman tayo sa pasulat na mga salik na cognitive. So sa pasulat, natututuhan sa paaralan at kailangan ang formal na pagtuturo at pagkatuto. So yun, ang pasulat ay hindi ito basta-basta nagagawa. Kinakailangan ito ay formal
ang pasulat ay formal talaga ito. So, ang pasulat ay formal ito at higit sa lahat, natututunan ito sa pamamagitan ng pag-aaral rito. So, ito ay hindi basta-basta nagagawa ng isang tao. Pangalawa, mahirap ang pagbubuo ng susulat ng mga ideya kaysa pagsasabi nito. Dahil sa atin, kapag tayo ay nagsusulat, maraming mga kaisipan na maraming mga kaalaman na pumapasok sa ating isipan na halimbawa ito ang ating isusulat, ito. So hindi na ito ang nagiging dahilan upang mahirapan tayo sumulat ng mga bagay na yun sa isang paksa. So, alamin naman natin kung ano ang pasulat. So, ang pasulat ay proseso sa kung gaano kabisa at kasensitibong makakabuo ng mga pahayag ang isang mag-aaral upang ang makakabasa nito'y magaganyak na mag-isip, kumilos at higit sa lahat magalak. So, ang pasulat kinakailangan maganda ang pagkakasulat, malinaw ang pagkakasulat ng isang mag-aaral o ng isang manunulat. Dahil sa pamamagitan nito'y ang mambabasa ay magaganyak na mag-iisip sa kung paano nga ba naisulat ito ng isang manunulat. At higit sa lahat, halimbawa kung ang iyong isinulat ay natutungkol sa pagkilos ng pagsasawala ng mga basura. So, maaaring kumilos ang mga mag-aaral dahil epektibo ang iyong pagsusulat. Ang mga ebidensya na iyong inilakip ay lahat ito mabisa. Ang mga teoryang inilakip ay lahat ito mabisa. Lahat ito powerful. So, kinakailangan talaga ang pasulat. Maingat ang pagsusulat upang maging mabisa at higit sa lahat upang maging mas epektibo ito, maging maganda ang feedback ng mga mambabasa. So, dumako naman tayo sa tatlong dimensyon ng pasulat. Una, ang masining at estetikong hikayat. Ito ay ang artistic and aesthetic appeal. Ito ay ng mga malikhaing sulatin na siyang pinakatampok sa hierarkiya kung saan tinutuklas at minamalas natin ang mahika ng gamit ng wika. So, ito ay ang mga malikhaing sulatin na kung saan itinatampok ito sa mga paligsahan ng pagsusulat dahil malikhain ang pagkasulat nito. Ito ay ang mga sulatin na kung saan maganda ang mga ginamit na mga salita, mga malalalim na salita, at higit sa lahat, ang mga sulatin na ito ay sumunod sa mga tuntunin na gramatika. Pangalawa, kasunod ng hierarkiyang ito ay ang paggamit ng wika kung nais nating magbigay ng ulat, katulad ng uri ng wikang ginagamit sa mga pahayagan. Ito ay tinatawag na expressive purpose ayon kay Samuel 1988. So, itong pangalawa ito ay mga wika na ginagamit sa mga pahayagan. So, kinakailangan formal ang mga wika, ang mga salita na ating inilalagay sa mga pahayagan. Dahil ito ay pinabasa hindi lamang ng maraming tao kundi sa buong mundo. So, kinakailangan formal ang pagkakasabi nito. Pangatlo, ang pinakagamiting dimensyon hinggil sa hikayat ng pagsulat ay ang functional purpose. Kabilang sa dimensyong ito ang pagsulat ng liham sa editor ng isang pahayagan. So, itong pangatlo ay formal din ito dahil ito ay ang mga liham. Ito rin ay natutungkol sa mga liham. So, alam naman natin na ang liham, formal ang pagkakasulat nito upang maging epektibo sa bibigyan ng liham. So, kadalasan itong pangatlo ay natutungkol ito sa kabilang sa dimensyon ito ang pagsulat ng liham sa editor ng isang pahayagan. Ang pagsulat ay isang sistema para sa isang komunikasyong interpersonal na gumagamit ng simbolo at isinusulat sa isang makinis na bagay tulad ng papel, tela, o di kaya isang malapad at makapal na tibak na bato. Ang pagsusulat sa Filipino ay gumagamit ng isang sistema ng binubuo ng 28 letra. So, ang pagsusulat ito ay ang sistema ng komunikasyon. Sa pagsasalita, hindi lamang dito nabubuo ang komunikasyon. Sa pagsulat ay nakakabuo din ng komunikasyon interpersonal na kung saan gumagamit ng mga simbolo kagaya ng question mark. So, kapag naglagay ka ng question mark sa iyong isinulat, ito ay nangangahulugang nagtatanong ka. So, nagkakaroon ito ng komunikasyon dahil ang iyong binigyan ng sulat ay re-reply din ito sa kung ano ang iyong isinulat dahil meron kang
question mark na inilagay. So ito ay mga simbolo. Gumagamit ang mga manunulat sa isang sulatin ng mga simbolo upang maging malinaw ang kanilang mga ipinapahiwatig sa isang sulatin na iyon. So, ang pagsulat, ito ay isang complex na proseso. Mahirap itong isagawa dahil hindi ka basta-basta't makakapagsulat ng kung ano-ano. Kinakailangan ang isang tao o mag-aaral ay makakapagsulat, may malayang makakapagsulat ito, ngunit hindi ito basta-basta't maiilimbag. So, ang pagsulat ayon kay Rivers, ito ay magsisimula sa mga basic na pagsulat hanggang sa maging bihasa ang isang manunulat at aktual na niya itong magagamit. So dito lamang po nagtatapos ang aking talakayan. Muli ako nga po pala si Hamida Arubinto Minpan. Yun lamang po at maraming salamat.